Okay na. Ang tawag natin dito sa episode na to is Magulong Podcast. Kasi by request ni Madam Kumare. Kasi gusto kasi ni Madam Kumare na magpa-podcast daw kami ngayon. So, ano ang pag-uusapan natin ngayon, Kumare? About sa reality, sa buhay-buhay. Ikaw, ano bang gusto mong kunin na opinion namin? Yung, di ba nakikurious ka about sa, as individual, na bilang babae, ano ba yung mga katangian na, namin, gusto namin sa isang tao, or yung mga bagay na gusto namin, as okay, sige. Human. Magsimula ka muna kung ano ba mga katangian na gusto mo sa isang lalaki. Ano ba mga katangian gusto mo sa isang lalaki? Sige. Siyempre, normal Normal na babae. Pagka talagang usapang gusto gusto mo sa isang katangian ng lalaki, para sa akin, siyempre, andun yung number 1, yung pagiging totoo. Yung faithful, loyal. Totoo. Diba? Tapos, syempre, andun na rin yung respect. Pag may respect ka, napakasarap sa feeling ng bilang babae. Diba? Parang give and take relationship kasi siya. Kasi, diba, when it comes to relationship as well, just to make sure na hindi siya ownership, kailangan tulungan kayo paakyat para mag-work yung relationship. So, sa isang lalaki, mas maganda rin yung iniingatan ka. Kasi pag iningatan ka niya, and feeling safe kapag kasama mo siya, diba? You will return back the things that you do as well. Just to make sure na you guys respect each other. Yun, ganun din naman. Ikaw, ano kayang magandang advice sa mga kababaihan about, kasi sometimes we became like so moody about the situation, diba? So, yun yung pinakang major problem na lalaki na, ano ba yan, may toyo na naman yung jowa ko, kaya hindi ko siya pinapansin, hindi kami nag-uusap, hindi kami nagchat-chat. So, ikaw, anong comment mo doon, babe? Yung sa akin, sa experience ko, is parang may times yung babae, parang need nila ng lambing. Yung hindi nila hiningi, yung kusang binibigay ng guys sa kanila. Yung parang hindi mo pwede, yung parang hindi mo naman pwede sabihin na, lambingin mo naman ako kasi kailangan ko yun ngayon. Parang, as lalaki, parang kailangan napapansin mo yun eh. 'Di ba? Kasi partner kayo pareho, dapat alam mo na ugali ng partner mo. Kahit buong katawan, kahit damit nga ng partner mo, dapat alam mo eh. 'Di ba? So, for me, siguro yun. Kasi gusto lang siguro ng lambing. Tsaka, siguro pag yung guy, puro work. Siyempre, nagiging moody yung girl. Yes. Time. Siyempre, ang babae, nag-iisip. Hindi naman natin maalis yun. Ano ginagawa nun? Oo, like, ganun. Pero sa akin kasi parang baliwala kahit. Akin kasi, baliwala. Pag yung lalaki nag-work, masaya ako, siyempre may pera. Ay, kasi diba, sinasabi nila, hindi daw, matutumbasan ng pera yung kasiyahan mo. Pero sa akin, no way! I love expensive shit. Hindi naman daw ganun, babe. Ano lang daw, yung pag parang wala na yung attention sa'yo. Wala nang time, ganun. Wala nang time sa'yo. Yung lalaki. Yun yung pino-point out niya. Ikaw may time ka pa ba sa sarili mo ngayon? Ako, marami akong time. Halata. Marami akong time. Question ko sa inyo yung tatlo. Ano ba yung... Paano nyo binavalue yung mga lalaki? Una ka na, Mare. Napakahirap na ito sagutin kasi real talk, hindi kasi talaga ako mahilig sa lalaki. I'm a bisexual. So, puro girls yung yung hinahandle ko na mood. Pero, nagkaroon naman ako ng boyfriend sa buong buhay ko, kahit isa lang. Ayun yung paano ko siya i-value. Binibigay ko lahat ng gusto niya. Naging bakla ako, ganun. Tapos, andun na rin yung, kinalimutan ko yung sarili ko, binigay ko yung para sa kanya. Ganun ko i-value yung lalaki, yung buong buhay ko kaya kong ibigay sa kanya. Yun lang. Okay. Ikaw, noted. Teka lang, narami akong tanong kay ate. Ano nga pangalan mo? Maxine. Ilang taon ka na? 21.
Ah, 21. Ano ka din? Bisexual ka din? No. Straight? Straight. Okay. Okay. Ang dami niya tanong talaga. Sa 21 na yun, marami na yung experience. Hintayin mo siya. So, ayun na nga. Paano ko binavalue yung men? Sige in nga, general? sharean mo kami ng mga experience mo tungkol sa mga relationship mo sa mga lalaki. Ay. Pwede mo bang i-share? Yung kahit yung ano lang, yung mga memorable experience mo. Actually, hindi siya memorable eh. Ano siya? Trauma siya. Trauma. Na-trauma ka na sa it's lalaki. trauma. Oo. Ano kasi siya, almost mag-5 years na kami. Tapos, yan, hindi ko alam na Parang tulpo na tayo nito. nakunan ako. Actually, nakunan ako ng hindi ko alam. Nakunan ako ng hindi ko alam kasi sobrang stress ko sa kanya. Yes. Sa kaka-cheat niya ng ilang beses. Tapos, binabaliktad yung situation. Parang ako. Ako yung may mali lahat. Tapos, pero ako, parang naging ano ako sa kanya. Yun, bakla. Sinasabi niya, ganyan. Lahat binibigay ko. So, marami dito sa inyo na parang bakla, parang ganun. Parang, Yeah. Bigay lahat. Yeah. Yes, bigay lahat. Lahat. Ginagawa na Actually, hindi niya alam na nakunan ako. Ako lang nakakaalam na hindi ko sinabi sa kanya. Yes. So, doon ako mas lalong na-depress, stress, anxiety, lahat. Mental health ko. Kulang na lang ma-hospital ako. ilang taong ka nun? 21 ka pa lang eh. Yeah, ginawa yun ng parents ko. Actually, yung mother ko, pumayag mag-live-in ako kasi makulit kasi ako dati. So, sabi niya, Baka hanggang ngayon. sige, ngayon hindi na kasi natuto na ako eh. Natuto na ako, ganun pala yung yung reality yung parang, kasi nung una hindi ko alam, akala ko iniisip ko pag live-in, okay lang eh. Masaya. Hindi palang hirap pala, sobrang hirap. Hirap niya i-handle pareho. Bakit? Paano mo nasabi na mahirap i-handle ang live-in? Pag siguro, may times na, kasi pareho kaming busy sa work. So parang hindi ko na napapansin yung mga ginagawa niya, mga efforts niya. Hindi niya na rin napapansin efforts ko sa mga ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa, pagpagod kami pareho, yun, puro kami away. Yun, hanggang sa, yun, nagkasakitan din kami, pero siya, nasaktan niya ako. So yun, hanggang sa naghiwalay na kami. Yeah. Sinakal niya ako habang natutulog ako. Bakit? Kulang, parang, alam mo yung sakal na parang mamamatay ka na? Oh? Yeah. Natutulog ako na nagulat ako, may sumukal sa akin. Siya pala yung nakita ko. Bakit kanya sinakal? Nag-away kami nun kasi pagod siya sa work, pagod din ako. Pero nung time na yun kasi nahuli ko siya. Tapos parang ayaw niya ng away, ganyan. Parang ayaw niya ng pag-usapan. So ako, ayoko na rin ng away. Nanahimik na lang ako. Natulog ako, tapos sinayaan ko siya parang dyan. Sige, dyan ka sa sala, dun ako sa kwarto. Tapos nagulat ako, biglang may umano sa akin, may sumakal sa akin. Mabuti buhay ka pa, no? Pag... yes, Sinakal siya. actually, oo. Actually, thankful din ako kay... Sinakal siya. Yes, Patay na siya dapat. thankful din talaga ako. Kasi... Logic. Hindi, naman, thankful din ako kasi syempre, nung time na yun kasi, dumating din yung cousin niya. Nakita siya ng cousin niya, nagalit sa kanya. Bakit ganyan? Buti nakita siya, hinila siya. Na bakit mo sinasakal yan? Kasi hindi na talaga ako makahinga. Kaya nung umaga, hindi ako makapagsalita. Ang sakit ng ko. Para talagang namamalat yung ko. After na naghiwalay na kayo? Yeah, naghiwalay na kami. Okay. Tapos, pero nung time na yun, ewan ko kahit sobrang dami, parang palagi kami nag-aaway, ang dami namin na-achieve pareho. Parang nagkakotse kami, nagkaroon kami ng sariling bahay, ganyan. Tapos yung pala wala lang pala lahat. Yun. Ayun yung naiinisan ko. At the age of 21 years old, ang dami mo ng ha? Ayun yung naiinisan. Yeah. Ikaw naman, anong experience mo? Be? Ako talaga? Kala ko tapos na ako. Hindi, ikaw, ano share mo sa experience mo? Sa akin, Hindi, alam ko na kwento mo. lahat naman ng girls nagiging bakla when it comes to relationship kasi akala natin pag binigay natin lahat di tayo iwan. Pero tayo yung lugi sa huli. Kasi yung investment natin na nabibigay di natin alam abang nasa work tayo niloloko pala tayo ganon. Tsaka tama kayo dun hindi lahat ng lalaki na ka-live-in natin is talagang into us.
Yung iba talaga is not committed or just playing around. So, yung culture natin ngayon medyo shocking. Kasi hookup culture tayo 2023. So, mahirap siyang harapin. Ganun din naman yung naging experience ko nung nagkaroon ako ng live-in na isang guy na pangatlo kong boyfriend. Tapos, nagkaroon pa ng baranggayan sa yun, ganun. Pinabarangay ko, be. Sinaktan ako eh. Mabilis pa naman ako magkapasa. Ginanon niya talaga ako. May mga pasa-pasa ako. Nilak niya ako sa apartment. Tinanggihan ko yung mga endorsement ko na mga sabon. Yung mga gusto ko kasi mga ganun eh. Masaya ako doon. Mga gig ko. Sayang naman. Alam mo yun. Para sa kanya. So, bali, nakalak lang ako doon sa apartment. Nintay ko siya. May linis, pagkain na kagad. Yun. May OCD kasi ako eh. So, malinis yun. So, parang ganun. Nakalak lang ako doon. Puno na sa loob. Di ba? Hindi pa nga natin alam eh. Di ba? Karamihan nga sa mga babae or mga tao. Kung sino pa yung mga mas mababait. Pag nagalit, ang lala. Ayun yung nasa loob yung kulo. Di ba? I agree. Pero yung solusyon naman sa problema when it comes to relationship, babe, is kailangan nga, galing na kay team, kailangan partnership. Hindi pwedeng ownership kayo. Hindi pwedeng sa kanya ka lang. Kailangan, anong ginagawa mo? Kailangan lagi ka naka-reply. Alam mo yun, naka-video call kayo, nakababad kayo. Paano yung future ko? 'Di ba? Kailangan mo mag-focus dun sa dream mo. Kasi hindi tayo sure kung mag-i-stick ka sa akin eh. So, dapat may self-love ka pa din. Na okay lang, mahal kita, pero yung other 60% sa akin. Para okay ako pag iniwan mo ko. Time management. Time management talaga. Para sa sarili. Ayun naman talaga yung kailangan eh. Kailangan nyo magkaroon ng oras sa sarili. Di, mga magandang tanong dyan. Ito, bigyan ko kayo ng magandang tanong ha. Sige. Ano Para mag-start tayo. Mm-hmm. Ang magandang tanong dyan, anong mai-share nyo sa mga tao? Example, may mga tao ngayon na hindi nila alam paano parang hindi nila alam paano i-fix yung relationship nila. Magulo yung relationship nila. Anong masasuggest mo sa kanila? Bakit nagkaroon sila ng ganun na kaguluhan sa isang relationship? Bakit nagiging magulo? Kasi may mga ibang tao, akala lang nila, okay lang yung relationship nila, pero pag titignan mo talaga siya, i-zoom out mo siya, pag i-zoom in mo, okay lang. Walang problema, nakikita mo, masaya sila. Pero pag i-zoom out mo, behind the scene, makikita mo na ang dami palang mga mali, ang dami palang nangyayari. Di ba? So, ano ba ang mga, sa tingin nyo lang, opinion nyo lang naman to eh. Di ba? Iba-iba naman tayo ng opinion sa buhay. Base lang sa opinion nyo, anong sa tingin nyo, ang mga common na problems na mga magkarelasyon ngayon sa 2023? Yan. Ayun ang maganda. Kasi bagong generation na tayo ngayon eh. Hindi na natin pwede kasi ikumpara kung ano yung generation nung nanay natin at tatay natin. Iba na generation ngayon. Diba? Sa totoo lang, relationship ngayon, mabilis maghiwalay. Sa bagong generation ngayon, mabilis magsawa yung tao. Diba? Mabilis magsawa ng tao. Mabilis magpalit ng jowa. Mabilis. Lahat mabilis. Di ba? Ang technology natin ngayon, sa sobrang bilis ng technology natin, naiepektuhan din yung relationship ng bawat isa kasi mabilis na rin lahat. Ang temptasyon ngayon, mas marami na. Kasi may social media tayo. So, how will you deal with those kinds of challenges sa buhay? Especially relationship. Paano nyo dinidil yan? Ikaw, be. Ikaw, Michiko. Parang hirap Kasi, pero hindi ganito. Babatuhan talaga kayo totoong tanong. Hindi ganito kasi yan. Kasi kung usapang adult lang, sa adolescence, talaga number one yung pera. Mag-aawayan talaga yun ng partner, yung pera. Kasi, yes, agree. Without money, you are nothing. Ganon ka. Lalo Without tayong mga money, babae. no money, Hindi kasi kami mga babae, napaka-importante sa amin magkaroon ng pera. Pag wala kaming pera, feeling namin lahat ng worthless tao, kami. kailangan yan, Oo. Lahat naman na. Hindi, meron kasi mga babae na, hindi, mahal kita kahit wala kang pera, mahal kita kahit wala kang... Hindi ka mabubuhay. Hindi ka mabubuhay na wala kang pera. Ano yung next ko bukas? Oo. Kasi, biruin mo tayong mga babae, alam mo sa, talaga,
part ng lalaki at saka babae, ang pinakamahirap na na pagkatao is yung pagiging babae. Buruin mo kami, nanganganak, tapos ang dami namin ginagawa, pati nga lang sa pananamit, mas madami kaming time para magdamit ng madami kasi ang dami namin sinusuot. Ayun yung feeling ko lang na napag-aawayan based on my experience, pera talaga. Tapos isa pa yan, yung pagiging hindi makatao ng lalaki. Yung loyalty, wala. Sasabihin niya sa harapan mo, ayan, ikaw lang, mahal kita, sapat ka na. Pero pag talikod mo, sinasaksak ka pa talikod, di ba? Ikaw, be? Yung sa akin, most of the problem is yung ownership. Yung, alam mo yun, yung wala pang... Tsaka hindi naman mahalaga pala yung sing-sing. Kasi kahit may sing-sing kayong dalawa or promises or fiancé mo na siya, pag sinakal mo na siya, alam mo yun, hindi tayo sure kung kayo ba talaga yung long-lasting relationship. Tsaka dapat nandun yung trust sa relationship. Kasi pag wala yun, wala. Para kayong naglolokohan parehas. Okay. Gusto niyo magsalita na ako? Wait lang, siya nga muna eh. Sige, ikaw muna. Ayaw ka magsalita na to. Sige, pasa na dun. Hindi, yung sa akin naman, Thinker ka daw. hindi, yung sa akin naman, same as both naman. Tsaka yung trust and consistency. 'Di ba? Kasi pag wala yun sa relationship, parang wala na. Wala na lahat. Parang nag-jowa lang kayo, nag-asawa lang kayo for nothing. 'Di ba? Tapos lalo na yung, yes. Oo. Ka dun sa bagay na ginagawa Yes. niya. Nililigawan ka niya, sweet-sweet niya, maraming gift. Tapos pag asawa ka na or kalibin ka na, mukha ka ng labandera, tagalinis, yung Mukha ka ng gano'n. losyang. Ayun, nalosyang ka na. Kasi nga wife materials yung hinahanap mostly ng mga lalaki. Yeah. Kaya parang gusto kasi nila yung inaalagaan sila. Kaya siguro sa tingin ko nagkakaroon din ng ganung oo, yung babae is nagiging haggard. Kasi nasa isip natin mga babae, ba't pa ako mag-aayos? Mahal naman ako neto. Kahit anong itsura ko, mahal ako neto. Kahit anong mangyari, magkasama kami. Oo, 'di ba? Ganon. Ganon tayo eh, 'di ba? Kaya siguro may mga nasasabi tayo na pagkadating ng araw pag naging asawa ko, nagiging mukha na akong yaya, katulong. Dahil lang sa pagmamahal din natin 'yun. Kasi wala rin yung mga lalaki kasi parang baby yan eh. Isip bata talaga kahit sabihin mong matanda yan, kahit ilang taon ka pa, yung mga lalaki talaga isip bata. Gusto nila yung binibaby sila. Tsaka gusto nila yung nakikitaan nila na kung ano yung pag-aalaga ng nanay nila. Gusto nila, ganun ka rin. 'Di ba? Ikaw, ano sasabihin mo? Asa na yung sasabihin mo? Di, sa totoo lang, mostly kasi sa mga relationship na nangyayari ngayon, real talk, kaya maraming mga tao na fini-figure out pa rin nila kung paano mag-work yung relationship nila because of hindi naman kasi tinuturo sa atin yan sa paaralan natin. So basically, ang ginagawa natin ngayon, asan tayo humuhugot ng anong way para magkaroon ng pamilya, paano mag-work yung relationship. Kinukuha natin sa panonood ng movie, which is facts. Wala naman tayong pagbabasihan eh. Asan tayo babase? Either nakikita mo sa loob ng pamilya mo, o kung wala kang family, hindi mo nakita sa loob ng pamilya mo, pwedeng sa kapitbahay nyo, sa friends mo, nakikita mo sa friends mo, sa environment mo, marami. Pero one thing na-realize ko lang nito, mataas yung natin eh. Ako hindi ako magpapaka-hipokrito dito, pero I tell you 100%, ang nakakalimutan kasi ng tao, kaya hindi nag-work ang relationship ng bawat isa ngayon is nakakalimot sila sa taas. Kasi yun kasi dapat ang priority, second ang relationship. Hindi dapat unahin ang relationship. Unahin mo muna yung relationship mo sa sarili mo, relationship mo sa Panginoon, at pag magkaroon na kayo ng relationship ni God, nagkakaintindihan na kayong dalawa sa nangyayari sa buhay-buhay natin. Kasi for example, ako, hindi naman ako malinis eh. Wala ako ngayon sa isang sitwasyon na perfect yung relationship ko. True. Wala ako magulo nga ko ngayon eh. Hindi nga alam ng mga tao sinong girlfriend ko. Tanong sila na. Pero ako, I keep on being secret na lang kahit sinisikreto ko na lang yung relasyon ko kasi ayoko lang din na malaman nila kasi
maguguluhan lang sila. O bakit ganun? Bakit ganun yung relasyon mo? Diba? But, I still connect with God. Palagi akong kumukonek sa Kanya na parang, ano lang, minsan kasi may mga bagay lang kasi talaga sa mundo na mahirap talaga sagutin. Ano na natin yun, kahit sabihin mo pang mahaba na yung experience mo, mahaba na yung ganito mo. Ako ba? Parang ang daming kulang sa'yo palagi, no? Palaging may kulang. Kahit sabihin mo pang hindi, naranasan ko na to, naranasan ko na yan. Na-try ko na yan, na-try ko na to. Oo, ako din naman Marami din ako naranasan sa buhay, pero may mga bagay pa rin talaga na hanggang ngayon hindi pa rin masagot-sagot sa utak ko. Yung tanong. Which is, ang nakakasagot lang nun, siya. God, yeah. Diba? Yun ang nakakalimutan natin minsan. Sa akin, madagdag ko lang. Para sa akin, yung relationship, alam nyo kung ano yung nakakasira ron. Especially sa inyong mga girls, yung emotions nyo. True. Number 1 yan. Kasi kami mga lalaki talaga. Pagod din siya kagad din, no? Kasi totoo naman, legit yun. Kasi kami mga lalaki talaga, hindi kami emotional na tao eh. Kami, hanggat kaya, tinutuloy lang namin. Kayo kasi, konting kibot, emotion. Doon, mag-iisip ka kagad. May kwento lang, may martes lang sa inyo ng kaibigan mo na, si ganyan. Magiging emotion ka na. Tapos, nadagdag pa yung sinabi ni Kuya Tim na habang nanonood ka ng mga... Alam mo, usually na pinanonood natin ngayon, puro tungkol sa kabit-kabit. Diba? Kaya, number 1 yung emotion. So, dapat yun ang maalis sa babae, yung emotions nyo. Kasi, kami yung mga lalaki, hindi naman kami perfecto, pero, may emotion din kami, pero, hindi kami tulad yung mga girls na yung emotion nyo, grabe talaga. Sobra. Ang lawak ng emotions nyo eh. Parang katang-isip na nga minsan yung emotion ng babae. Di ba? Yan lang naman. Totoo nga. Mood ng lalaki, yung mood ng babae. Ikaw, be? Ako, kasi ako sa experience ko, hindi kasi lahat din ng babae, yung laging sensitive, may mga babae rin na hindi sensitive. 'Di ba? Ako kasi, bilang babae din, hindi kasi alam mo parang strong personality ka talaga. Yung parang sa dami ng pinagdaanan mo, yung mga worst, yung up and down mo, parang nanawa ka na. Kaya pag may taong ako kasi dumadating ako sa point na pag nandun yung tao sa sitwasyon na napaka-down niya, parang alam mo wala na akong react. Kasi parang, bato na yung puso ko parang hindi na ako tinatamaan ng kahit ano. May mga babae pa rin naman na hindi sensitive. Kagaya ng, ako masasabi ko parang hindi na ako sensitive Kasi dati, sensitive ako, ang dami ko nang napagdaanan. Simula sa anxiety, depression. Actually, narcissist personality disorder nga yung sakit ko nun Nagkaroon ako ng disorder. Suicidal. Yan, 50-50 talaga. Pero nung natapos na yun, wala na kahit anong shit na meron ka sa harapan ko. Parang wala nang normal sa akin Parang normal na lahat. Hindi na ako tinatamaan ng kahit ano. Bato na ako. Dahil sa experience ko. Yun lang. Ako okay lang. Kahit anong ginawa sa akin na masama, okay lang, masaya pa rin ako. Kasi ginawa mo ginusto mo yun Basta ako, pure pa din ako. Bahala ka. Ganun. Kasi mahirap tanim ng sama ng loob, mamalasin kasi tayo dun So, sa akin, kung ginawa mo sa akin yun, pag nagkita tayo, ngingitian pa rin kita. Kasi alam ko hindi ka makakatingin sa akin ng straight. Yun, ganun. Pure pa din tayo, positive lang. Nice. Sa akin, same lang din naman. Kasi ang nasa isip ko rin din naman is, karma's real naman Si Lord na bahala sa'yo. Si Lord na bahala sa'yo. Pagdadasal na lang kita. Ngingitian na lang kita pagdadaan ka. Yun. Choice mo na yun kung ngingiti ka din pabalik. Diba? Hindi siya Ganun na lang. Alam natin yan. Tsaka ako sa tagal-tagal ko dito sa mundo, dami ko ding realization sa sarili ko. Number 1 talaga, ang problema kasi di talaga natatapos Yes. Kahit anong gawin mo, okay nang magmumura ka na lang. Bukas meron na naman. Hirap ng peace of mind. Yun ang pinaka-target ko ngayon. Not money. Siguro yes, still need natin ng pera, kailangan natin yan. Pero ang wala na kasi sa atin ngayon, peace of mind. Yeah. Wala na tayo nun. Ako, ito lately lang, nagkaroon din ako ng medyo konting depression.
Nagkaroon ako ng ganun. Nito lately lang, nitong mga few weeks ago, nagkaroon ako ng soul searching ba? Parang nag-soul searching ako na, parang sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Ulit-ulit na lang. Naiinis ako kasi yung routine ng buhay ko. Although masaya ako. Happy naman ako kasi isipin mo, wala naman akong problema. Financially, wala akong problema. Okay lahat. Parang nakikita ako na ngayon na, for example, ako main problem ko lang dati is yung problema namin ng ex ko, si China. Ngayon naayos na. Ayos na yung problema namin. Okay na yung relationship ko sa ex ko, okay na yung relationship ko sa anak ko. Pero kung kailan pa na okay, nagkaroon na naman ako nagkaroon ako ng soul searching ba na, ano ba to? Ganito na lang ba? Wala na ba akong ibang gagawin? Bakit parang tinitignan ko yung paligid ko, paulit-ulit na lang ba? Oo, pero ginawa ko naman, tumulong ako. So, di ba? Pumasok ako sa Eagles. Pumasok ako sa fraternity, nagpapakain kami ng mga bata, tumutulong kami na may sakit. Okay siya, happy siya, pero parang something pa rin. Meron pa rin, di ko alam sa sarili ko, sa deep inside na, parang meron akong yun pala, nakalimutan ko one thing, yun, relationship with God. And number 2, nakalimutan ko mahalin sarili ko. Masyado ko nang kinikare yung mga nasa paligid ko, nakalimutan kong i-care yung sarili ko. Kasi, all the time pala, kasi nagkaroon ako maraming babae. Aminado ako dun, ang dami nila. Ngayon, lahat ng inaasikaso ko, babae ko. Okay lang ba to siya? Okay lang siya. Nakalimutan ko, okay lang ba ako? Yun ang part na, okay lang ba ako? Kasi, okay naman sila. Ako ba, okay ba ako? Okay pa ba ako sa sitwasyon ko nito? Kasi, parang dun pala, na-pressure out lang ako na habang dumadami yung pera natin, kumikita tayo ng pera, maraming taong aasa sa atin. Magulang natin, pamilya natin, magugulat ka, mga kaibigan mo, matagal mo nang nawala sa'yo, bigla na lang tatawag sa'yo, kumusta? Tapos sasabihin mo, tangina, ito na. Sasabihin mo na sa kanila, ito na. Alam mo na kanusunod eh. Hindi mangungutang yan, manghiram ng pera, ganun, paulit-ulit. Lahat ng problema ng relatives mo, kung may magkakasakit, may mamamatay, cargo de konsensya mo yun. Kung hindi ka mag-abot nun, hindi ka magbigay, masama ka agad. Damot ka. Sabihin, nagbago ka na, di ba? Puro ganun. So yung pressure palagi nasa iyo. Pero hindi na-realize ng tao, hindi nila iniisip sa'yo na ang laki din ng problema mo. Kasi sila nga, ang liit-liit lang ng sahod nila, ang laki na ng problema nila, ano pa kaya sa atin? Ang lifestyle namin, malaki din lifestyle namin eh. Maniniwala ka, Katie, ako, estimated ko, a month, konti lang ang 200,000 to 300,000 sa akin na ginagastos ko monthly. Totoo yan. The more Legit. na, mas malaki yung kinikita mo, mas malaki talaga Lalaki yung gastos mo. Kasi nga, napansin ko, naranasan ko. araw-araw kumakain kami sa labas. Ako, feel ko, okay lang. May pera naman eh. Okay lang kakain sa labas. Magugulat ka lang at the end of the day, asan na yung 200,000? Asan na yung 300,000? Wala na pala. Totoo yan. Kasi kain-kain lang sa labas. Punta ng mall araw-araw. Tapos bili-bili ng mga ice cream dyan. Pero kasi hindi naman tayo nag-inventory. Hindi natin tinototal lahat ng ginagastos natin, expenses natin. Hindi natin alam mga dog food ng aso, kuryente sa bahay, kuryente dito, kuryente doon. Dalawa bahay ko. So doon ko na-realize, hirap pala talaga mabuhay ng totoo, di ba? Tapos, the same time, siyempre may fraternity pa tayo. Tumutulong tayo, nag-aabot tayo ng pera dyan. Nagbibigay tayo ng time sa mga kagrupo natin. So, din yun, access sa oras din yun. Pero, gusto natin yun kasi gusto natin tumulong eh. Natin yun, choice natin yun. Pero, nare-realize natin na nagdadry yung inner self natin. Yun ang problema, nadadry tayo na, putang ina, nauubos na pala ako. Kasi lahat na, tinututukan mo na lahat, tutok ka tutok. Nakalimutan mo yung sarili mo. So how will you love yourself? Not by buying things, not by eating masarap na pagkain, but mahalin mo yung sarili mo na kakain ka ng healthy na pagkain. Ganyan. Kasi lately, nagkakasakit kami. Di ba? Kasi di ko na nakokontrol sarili ko eh. Too much. Alam mo na, kaya mo na lahat eh. Nabibili mo na lahat. So, hindi mo na nakikita yung self-love mo. Wala ka ng Kasi, nabubulag ka na sa mga bagay na pwede mo bilhin, pwede ganun. Pero hindi mo na-realize. Tangina, kinakain ko to, no? So, it means gasolina sa katawan ko to.
Kaya nga, totoo talaga yung tatlong bagay sa buhay mo. Dapat, importante yung tatlong bagay sa buhay mo. Spiritual, mental, tsaka physical. Isa lang magkulang sa'yo doon, palyado ka na. Diba? So, kailangan yung tatlo talaga na yun, mabuo mo yun eh. Kaya, yun lang, mga advice lang din. Yes. O, di natin nagagawa ng perfect, pero dapat natin siyang gawin. Kasi dati din ako I'm not a religious person. Hindi ako religious. Hindi nga ako nagsisimba eh. Hindi ako nagsisimba, hindi ako Same. Hindi ako nagsisimba, pero nagets ko din bakit kailangan natin magdasal. Kasi kaya kailangan natin magdasal kahit papano, kahit hindi ka nagsisimba. O sabihin na natin kasi may mga hipokritong mga tao ngayon na, hindi na ako naniniwala sa mga religion kasi mga religion, pera-pera lang yan, business lang yan. Which is, kahit tayo na-influensya na tayo sa ganung generation ngayon eh. Alam na natin na ang religion, business lang. But still, kailangan mo pa rin magdasal kasi may mga bagay sa mundo na pag hindi na ma-answer ng ibang tao, may something eh. Ako talaga, Katie, ako naniniwala ako nung Katie. Ako very, hindi ko kasi wala akong evidence na malaking evidence para ipakita sa mga tao na, uy, kaya ako naging mayaman dahil nagpe-pray ako kay God. Nagpe-pray ako kay Jesus. Ganun. Hindi naman ganun. Kasi ako, simulat sa umpisa, na nagpe-pray ako, hindi ko naman pinagdasal. Nayayaman ako. Isa lang pinagdasal ko. Maging, continue lang buhay ko, tsaka happy ako. Less problem lang. Kasi feeling ko, parang sinasabi ko palagi na, parang hindi ako ganun kalakas. So, wag mo ko bigyan ng problema na ganun kabigat. Kasi, hindi ako ganun kalakas eh. Pero lately, binibigyan ako ng malalaking problema. Nasusolve ko pa rin. Kasi doon ko na nare-realize, hindi, meron pala tayong inner na lakas. Hindi lang natin nakikita. Amen? Amen. Hindi na naman talaga eh. Ako rin, hindi rin ako nagsisimba. Pero, hindi ba ko na eh. Kasi talaga, si God talaga. God is good all the time. Tsaka alam mo ba, nakilala ko si Michiko dito. Nagtatalo kami dito about God. Kasi sabi niya, parang inaano niya ako about... May sarili kasi kami paniniwala. May sarili siyang paniniwala. Ako naman din, dumating din ako dati na Dumating ako, umabot na nga sa point, nakakala ko ako si God eh. Di ba? Umabot na sa point ko na ganun, feeling ko ako na si God. Pero but still, meron talaga. Merong mas higher sa'yo na hindi mo lang kasi talaga alam. Kailangan mo lang talaga magdasal. Pero huwag mo nang alamin kung sino siya. Basta ako, ang point ko lang, nire-respect ko yung God. Kasi naniniwala akong may God talaga kasi walang science na makakapag-explain kung paano nabuo yung mundo. Kaya naniniwala pa rin talaga ako kay God. Doon lang sa part na yun. Pero yung sinasabi nila na about sa libro, about sa mga gawa ng tao na kahoy-kahoy, yun lang, medyo doon lang nagkaka-conflict. Tsaka in life, always, tandaan nyo to, it's more better to conquer yourself rather than the world. Yes. Kasi mindset natin palagi gusto natin i-conquer ang mundo Lahat ng tao gusto mong ikaw yung makakonquer sa mundo. Hindi, conquerin mo yung sarili mo. Kasi kung makakonquer mo yung sarili mo, wala ka na nun, lumilipad ka na nun. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mo nang gawin. But you don't need to conquer the world. Hindi mo kailangan, diba? Ako kasi, di ba, marami tayong religion sa buong mundo. Earth na yung pinag-uusapan dito. Kahit anong religion ka pa, isa lang naman talaga eh. Di ba? Kung anong religion ka, ikaw, siya, ako, isa lang naman eh, di ba? Wala na tayo dapat pagtalunan. Ngayon, kailangan natin i-respeto na lang yun. And then, gawin mo. Ikilos mo, wag kang umasa rin sa kanya. Yun lang naman yun eh. Tsaka when it comes to relationship, ako, advice ko lang, ano lang din yan, kung matalino ka talaga, pattern lang yan. May pattern yan eh. Obserbahan mo lang yung pattern ng relationship. Pag hindi nag-work dito, try mo to. Pag hindi mag-try dito, try mo to. Hanggang sa feeling mo, basta, hindi pa rin mape-perfect yan. At least mag-work lang. Yun lang naman. Sa relationship, for example, sa akin, hindi naman perfect yung relationship ko, pero try lang ng try. Try mo to, tsaka wag ka nang gumaya kung anong ginagawa ng iba. Gumawa ka din na sarili mo, malay mo itong ginagawa mo, mas okay pala to. Diba? Kaysa, kung ano lang nakikita natin sa mga kapitbahay, kung anong nakasanayan natin, tradition,
Depende sa inyo kung susunod kayo sa tradition. Basta ako, hindi ako sumusunod sa tradition when it comes to relationship. Kasi, mas Ano ba yung mga tradition, pagdating sa relasyon? Ano ba yun? Yung mga tradition na sinasabi mo? Hindi, tradition is... Yung ayun kagaya ng kailangan mong magpakasal para sabihin na talagang mag-asawa kayo? Pwede. Sa Pilipinas. Pwede yan. Possible. Pwede din. Pwede. Pag nabuntis ka, bago ka mabuntis, pakasal ka. Kahihiyan ng... Kasi pag hindi mo pakasalan yung lalaki, kahihiyan ng pamilya yun. Ay, ganun. Hindi, ganun dito sa Pilipinas, ha? Example, nabuntis ka ng isang lalaki, kailangan mo pakasalan yung lalaki kasi kahihiyan ng family mo yun. Kasi bakit nabuntis ka? Ano yun, hindi ka na-guide ng maayos ng... Disrespect sa family mo yun. Hindi, kaya hindi mo kasi alam, Paige, kasi hindi ka kasi lumaki dito. Pangit naman. Disrespect, yun, kahihiyan. Kasi dito kasi sa Pilipinas, puro tayo word na kahihiyan. Ganon ang society natin. Wag mong gawin yan. Nakakahiya sa kapitbahay. Nakakahiya sa natin, relatives natin. Nakakahiya. Yung ginagawa mo, nakakahiya yan. Puro ganon. Gaya ng mga tattoo ko. Dinudungisan mo yung pangalan ng pamilya natin. Puro ganon. Which is, may point pa rin sila. Ha? Hindi ko sinasabi na pointless yung sinasabi ng magulang natin. Ang gusto lang ng magulang natin, gusto lang naman nila na mapabuti tayo yung buhay natin. But, hindi naman lahat ng gusto nila na mapabuti tayo is nakakabuti talaga para sa atin yun. Tama, totoo yun. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho ng utak or mindset, di ba? Yan lang naman yun eh. Halimbawa, Nak, gusto ko maging engineer ka. Hindi ko naman gusto maging engineer. Mas gusto ko maging seaman. Di ba? Di ba usually yun ang Maging maninisid daw. yun yung mga yung kasi yung mindset ng mga magulang natin di ba? Nak, gusto ko maging engineer ka. Ayoko nga maging engineer eh. Gusto ko maging seaman eh. Kaya napakaswerte ng iba talaga na anak na yung sinusuportahan ka ng magulang mo sa gusto mo. Yung pinaka the best. Maganda yung supportahan, pero kailangan mo pa rin silang i-guide. Makinig. Kaya, ako pagdating naman sa ganun, hindi lang din yun sa kung asan lang yung love mo. Kailangan, mas okay din yung tinitignan mo din sa kanila. Kung ano ba talaga ang mas okay para sa kanila. Paano naman kung love ng anak mo magdroga? Paano naman kung ang love ng anak mo Hindi, syempre common sense naman, 'di ba? Diba? Pagdating sa future kasi tayo Pagdating sa future kasi, syempre tayo pa rin yung magdadala sa sarili natin. Ayun lang yung parang ang sarap lang ng magkaroon ng nanay tsaka tatay na na Responsable. oo, yung Sa future ng mga anak nila. may teary-eyed po tayo, guys. May sana all my Hindi, family ako, daw. for example, sa magulang ko, wala akong pinagsisihan sa magulang ko. Pinalaki nila ako ng tama. Ako talaga, pinaglaban ako ng magulang ko. Kaya nga, ayoko din na, nung una, ako na medyo, ako, kasi sinabihan din nila ako dati na, takina, kaya yung ginagawa mo, no? Ano ka dyan sa social media, parang tanga, ganyan, wala ka namang kinikitang pera dyan. Mahal ko ginagawa ko masarap gumawa ng video di ba? Ako talaga, napaka-strong ko pagdating sa ibang bagay. Pero pag usapang family, alam mo yung puso mo, nilalamutan ka talaga. Kasi, hindi naman talaga perfect ang family. Pagdating sa yung gusto mong family talaga na buo di ba? Ang perfect na family is hindi perfect. Hindi, Ang perfect na family is hindi perfect. Mismo. Hindi, na nga tayo sa hindi perfect. Pero yung talagang pag alam mo yung malaking pagkukulang sa'yo ng pamilya mo, ayun yung masakit. Kasi talagang mismong sila yung nagpapamukha sa'yo na hindi mo dapat, yung maranasan sa sarili mong pamilya, sila yung nagpaparanas sa'yo ng ganun. Pero alam mo, diba? pag once na magiging ganun ka, kailangan i-take mo yun as positive side. Kasi alam mo bakit? Minsan din kasi kung wala din magdi-discourage sa atin, walang nanglalait sa atin, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi sobrang positive na ang binibigay ng wake feedback. up call. Oo. Wake up call. Kasi alam mo, minsan din, yung mga magulang natin na maliit ang tingin nila sa atin, may mga tao na ang liit ng tingin nila sa'yo. Alam mo, dapat mo nga magiging gasolina mo yun para mas damor kang magtrabaho ng maayos kasi ipoprove mo sa kanila, hindi ka ganun. May Ako mga bata, ito tao be ha. kasi Ako hindi be, kaya bata yung pa ako ha. ipay ko. Bata pa ako, sinabihan ako ng tatay ko kasi galit na galit yung tatay ko sa akin Black sheep ako ng family namin. Kasi di ba, meron Pero wait lang. As a parent, mas masakit
yung word na sinasabi kaysa sa physical na pananakit ng magulang. Mas tumatatak yun sa child. Okay. Kunyari, sinabihan mo yung anak mo, bobo mo talaga. Wala kang kwenta. Mas masakit yun kaysa sa palo sa puwet. Ikaw rin. Hindi, ako sinabihan na rin ako ng ganun eh, pero hindi naman ako Mas masakit masyadong yun. emotional. Hindi. Meron kasi... Hindi, ito ha, asa inyong Hindi, mga ito kasi babae. yung motto ko. Lahat ng tao talaga, hindi talaga kaya i-take lahat ng tao na kagaya ng sayo. Okay, kaya mo yan. Ikaw yan eh. Don't compare yourself to others. Meron talaga mga tao na kahit konting salita lang, sobrang nakakasakit talaga. Lalo na pag nanggaling sa mismong pamilya. Hindi, sa mga tao Diba? naman, hindi, ito lang ha, sa mga tao naman na hindi nila kaya yung ginagawa ko na gano'n, itry nyo na ngayon. Di ba? Anong mga hahayaan nyo na lang ba yung sarili nyo na, hindi kasi iba ka eh, kasi strong ka, ako hindi. Hindi, magpatry ka makapag-strong. Kasi ako din, ako ba, strong na ba ako? Pinanganak ba akong strong? Hindi ah. Finigure out ko lang sa utak ko yan na, ay shit, oo, ang sakit ng sinabi niya, ang sakit ng sinabi ng magulang ko, pero kailangan ko i-take as positive yan, gasolina yan eh. Di ba kailangan, mindset ba? Hindi, ganyan talaga. So, Mindset pa rin yan. dumating din ako sa point na wala akong kwenta talaga na anak. Kasi ako, lahat ng mga... Eto talaga totoo eh. Dahil nga sa sobrang katigasan ng ulo ko, talagang lahat ng pinakamalala sa malala talaga rin talaga ako. Lahat talaga. Ano rin ako, black sheep. Kaya nga, yung tattoo ko. Ano yan sa akin eh. Reflect yan sa akin. Pero kung hindi ko ginawang yung motivation sa buhay ko, yung lahat ng mga pang-down, lahat ng mostly kasi sa may mga kamag-anak tayo. Oo. Naku, hindi ko yung tinake na motivation ko sa buhay ko na pinapamukha nila ng walang-wala akong mararating, mababang lipad lang ako. Ngayon, nakita na nila. Nakaya ko yung sarili ko na nakakatulong ako. Hindi lang sa mahal ko sa buhay ko, hindi sa iba pang tao. Yung pera na meron ako, sinishare ko yun sa tao na hindi ko kailangan ipagkalandakan. Meron ako sariling kilos. Dahil naranasan ko yung mga nararanasan nila na yung walang-wala sila. Kaya sobrang ko pag nakakakita ko, kawawa yan, talagang bababaan ko yan. Kahit 1,000 lang yung pera ko, bibigay ko pa yung lahat. Kasi naranasan ko, wala talagang pera. As in, wala. Pero nung nagkaroon na ako, totoo yung sinabi niya ha, 200 to 300,000 a month. Napakabilis. Kasi ako, dati talaga, weekly nakakagastos ako ng 150. Sobra, di ba? Kaya, pero pag nagkapera ka talaga, kailangan i-share mo pa rin sa iba na kung ano yung nakuha mong blessing kay Lord, i-share mo sa mga taong nangangailangan. Yun. Di ba? Kaya kumaira, i-share mo na yan. I-share mo na daw yung Sinishare ko yung meron ako sa share mo mga na, yung turing mo, nangangailangan. Mare. Nangangailangan nga daw. Share mo na yung turing, nangangailangan ako ngayong gabi, Mare. Pero alam mo, Fuck that. pero alam mo, ano talaga, Hindi ko alam. ano talaga yan, kailangan nyo lang talaga na medyo, kailangan, tama yan si Dave, sabi ni Dave kanina. Shit, yung emotional, na yan, weakness yan eh. Alam mo, greatest weakness natin is emotions eh. Kaya dapat yun ang tinatanggal natin palagi. Tsaka, araw-araw kalaban mo, araw-araw yan. Kasi hindi mo sasabihin, baka nga after nito, may emotional ka pa eh. Di ba? May masasaktan ka ng konti. Tangina, may nasabi siya kanina na medyo masakit yun. Hindi mo iwasan kasi emotional tayo. Yun ang kailangan mong i-fight araw-araw. Hindi, kasi yung time na yun din, understood kasi bata pa ako nun. Mga nasa teenager ako nung time na yun. Talaga, di ba? Maintindihan mo kasi bata pa to eh. Kailangan pa neto na i-explore yung world. Para maintindihan niya yung mali niya. Yung time na yun, di ko pa nararanasan kumita ng pera, di ko pa nararanasan magtrabaho, mapagod, magpuyat. Pero nung naranasan ko na, doon ko lang napasabi na, Mag-sink in na. oo na, ang hirap pala talaga ng ginagawa ng magulang ko. Para lang, kasi Tsaka lahat kami talaga private school eh, hindi biro yun eh. Isa pa to, paggagawa, importante yung makakommit ka ng mali sa buhay. Normal lang yon. Pero, pag gagawa ka ng mali sa Madadapa ka buhay muna mo, bago ka once nagagawa ka, alam mo may mali kang ginagawa, always estimate. Tandaan nyo yun, estimate mo palagi ng gagawin mong mali. Huwag kang masyadong, hindi, wala akong pakialam. Kung mali to, edi go. Wag.
parang ano lang din yan, natutunan ko yan sa kaibigan kong Katie. Action star. Ano siya yung double siya ng yung stuntman. Double siya ng stuntman. Tapos sabi ko sa kanya, grabe yung ginagawa niyo, pinakita niyo yung video eh. Tumalon siya sa may sumabog na bahay, tapos tumalon siya. Tapos sabi ko, paano mo nagagawa yan? Hindi ka natatakot mamatay? Yun ang unang-una kong tinanong sa kanya, di ka ba matakot na mamatay? Sabi niya, takot ako. O sabi ko, bakit ganyan ang trabaho mo? Sabi niya, estimated namin lahat yan. Kung dyan kami babagsak, dyan talaga kami babagsak. Sabi ko, paano pagtalon mo, hindi ka dun bumagsak? Sabi niya, hindi pwede, dapat dito talaga kami babagsak. Hindi pwede na iisipin lang namin na dito kami mabagsak. Dapat dito talaga kami babagsak. Kung asan kami dapat babagsak, dito kami. Pero ginagawa nila delikado. Ginagawa nila sabugan. Di ba? Anytime pwede kang magkamali. Pero anong ginagawa nila? Estimated lahat ng ginagawa nila. Same din yan sa paggagawa natin ng mali sa buhay. Pag once na may gagawin ka na alam mo, possible ka magkamali, May consequence. anuhin mo lang, estimatein mo lang na asan ka babagsak. Kasi pag masyado ka namang bold-minded, kasi para sa akin delikado din maging bold-minded eh. Yung go ka lang ng go. For example, hindi, Please, sir. gusto mong tumalon, example, nasa eroplano mo. Takot kang tumalon sa eroplano. Hindi, wag lang ako mag-isip. Wag ako mag-isip, talo na lang ako. Di na ako matatakot kasi yun lang ang way. Or either, may itutulak sa akin. Kaso, nung tinulak ka or nung tumalon ka, nakalimutan mo maglagay ng parachute sa likod. Di patay ka na. Di ba? Kasi before tayo gagawa ng mali, alam natin na pwede. Ano mo na siya, kalkulihin mo na siya yung mga possible ways. Possible lang pwede mangyari sa'yo pag ginawa mo yung bagay na yun. Ganyan ako eh. Sa akin ako, Katulad neto. Tayo nandito. Dapat natutulog na. Kaya nga. ako isa lang na-realize ko sa buhay ko. Di ba? Once na nagkamali tayo, tuition fee yun eh. Yes. Tuition fee yun ng, para ka nag-aaral. Bago ka matuto, kailangan mo muna magbayad. So, yun lang na-realize ko sa buhay ko na, tangina, shit, ang buhay pala talaga parang tuition fee lang din. Tsaka never invest in something you cannot afford to lose. Yeah. Napaka-exactly niyan, Katie. Kaka-computer nila yan eh. Kasi ganun lang naman yun. When it comes to investment, huwag kang mag-invest ng isang bagay na alam mong takot kang mawala yun. Kaya nga, ito, pina-advise ko din yun kasi invest kahit ano. Basta lang, kalkulihin mo lang yung ini-invest mo. Kasi marami siyang ino-open sa akin na investment eh. Kalkulihin mo na, marami. Negosyante kasi ako eh. Totoo yan. Grade 5 pa lang ako. Kahit meron kaming pera, hindi kami nagugutom, may kaya yung magulang ko. Andun pa rin ako sa time na mahal ko yung ginagawa ko eh. Mahilig kasi ako magluto. Grade 5 pa lang ako, bibenta ako. Kahit Friday. Ang hindi alam ng mga tao, hindi alam ng mga tao, businessman ako, Katie. Paano ka naging businessman? Wala ka namang negosyo. Seriously? Itong ginagawa namin ngayon, business to. Itong ina-upload namin na video ngayon na pinapanood nyo, business to. Businessman kami, businesswoman pala. Yan ang hindi alam ng mga tao. I'm doing this for 7 years and it's still business. Business pa rin. Oo. And I know how to take care of my business. Kasi alam mo, sa 7 years, ang dami kong pinagdaanan, controversy, anything like that. Pero still, nandito pa rin ako. Diba? Still, Team Sawyer pa rin. Team Sawyer pa rin ako. Dami ko nang pinagdaan ng issue sa buhay. Happy birthday! Ang dami kong pinagdaan ng issue, pero nandito pa rin ako because I am a businessman. And it's Iba lang part yung of your business. iba lang yung way ko of doing business na hindi lang nila magigets, pero ako kumikita ako ng pera dito. Mind That's your it. own business, bitches. That's all. Super grind lang tayo, guys. So, once again, this is Team Sawyer's channel. If you want more of these videos, please follow the page, syempre naman. And more videos natin ni Kumare at ni Kumpare as well. So, stay tuned sa mga susunod na videos. Kung tanong, di ba? Pwede naman sila Ayan, kung merong... ayun yung pwede natin gawin na next natin, leads, di ba? Okay. Comment lang kayo down below sa Comsec yung mga gusto nyo na topics na gusto naming sagutin para sa inyo. Para, yun. Mabigyan namin kayo ng big advice. Yan. Peace, yo!
Downtown Kinalagan.